Napansin mo ba? Habang mas hinahabol mo ang isang tao, mas parang lalo siyang lumalayo, mas madalas kang mag-chat, mas matagal siyang mag-reply. Mas ipinapakita mong interesado ka, mas parang nawawalan siya ng excitement. Nakakapagtaka, no? Kasi ang iniisip natin, kapag mas marami tayong effort, mas lalaki ang chance na mahalin tayo. Pero sa totoong buhay, kadalasan, kabaligtaran ang nangyayari. Marami na ang dumaan sa ganyang sitwasyon, baka ikaw rin. Gigising ka sa umaga, unang titingnan ang cellphone kung nag-message ba siya. Kapag online siya pero hindi ka ni-replyan, kung ano-anong kwento ang nabubuo sa isip mo. Baka galit siya, baka may iba na siyang kausap, baka hindi ka sapat. Unti-unti, hindi mo namamalayan, umiikot na ang araw mo sa isang taong hindi naman umiikot ang mundo sa'yo. At alam mo kung ano ang pinakamahirap? Hindi naman masamang magmahal. Hindi rin mali ang magpakita ng effort. Ang problema lang, kapag ang pagmamahal ay nagiging paghahabol, nawawala ang balanse. Sa halip na makita niya ang halaga mo, ang nakikita niya ay isang taong handang isuko ang lahat, kahit hindi naman hinihingi. May kasabihan nga, kung masyado kang available, minsan hindi ka na naa-appreciate. Hindi dahil masama kang tao, hindi dahil wala kang value, kundi dahil ang tao, likas na pinahahalagahan ang mga bagay na may sariling direksyon, sariling buhay, at sariling halaga. Kaya kung ang tanong mo ay, paano ko ba mapapaibig ang taong gusto ko nang hindi ako naghahabol? Ang sagot ay, hindi magic. Wala itong sikreto na isang message lang o isang technique lang ay bigla ka na niyang mamahalin. Ang totoo, nagsisimula ito sa pagbabago ng sarili mong paraan ng pagtingin sa pagmamahal. Hindi mo kailangang habulin ang isang tao para mapansin ka. Mas madalas, kailangan mo lang maging taong hindi madaling mawala ang respeto sa sarili. Isipin mo ito. Kapag may nakita kang puno na matatag ang pagkakatayo, hindi ito tumatakbo para habulin ang mga ibon. Tahimik lang itong lumalaki. At dahil matatag ito, kusa namang lumalapit ang mga ibon para magpahinga sa mga sanga nito. Ganon din sa tao. Kapag ang buong oras mo ay umiikot lang sa kanya, parang ipinapakita mo na siya lang ang pinagmumula ng kaligayahan mo. Pero kapag may sarili kang pangarap, may sarili kang buhay, may sarili kang ginagawa, iba ang dating noon. Nagiging inspirasyon ka, hindi obligasyon. Maraming tao ang nagkakamali rito. Kapag gusto nila ang isang tao, halos lahat ng oras ibinibigay nila. Kahit pagod, sige pa rin. Kahit walang reply, chat pa rin. Kahit halatang malamig na ang pakikitungo, sila pa rin ang unang sumusuyo. Sa umpisa, baka sweet iyon. Pero habang tumatagal, nagiging normal na lang. At ang mga bagay na laging available, kadalasan hindi na pinapahalagahan. Hindi ibig sabihin nito na magpaka-hard to get ka o maglaro ng isip. Hindi iyon ang punto. Ang ibig sabihin lang, huwag mong kalimutan na may buhay ka bago mo siya nakilala. At dapat, meron ka pa ring buhay kahit gusto mo siya. Kapag tinanong ka ng sarili mo, ano ba ang nagpapasaya sa akin bukod sa kanya? Dapat may maisagot ka. Baka mahilig kang magluto. Baka gusto mong magnegosyo. Baka gusto mong mag-travel. Baka gusto mong mag-exercise o matuto ng bagong skill. Ipagpatuloy mo iyon. Dahil ang taong may sariling mundo ay mas kaakit-akit kaysa sa taong umiikot lang sa mundo ng iba. May isang kwento tungkol sa dalawang lalaki na parehong may gusto sa iisang babae. Ang una, halos araw-araw may regalo. Maya't maya ang chat. Kapag hindi na replyan, sunod agad ang, galit ka ba? O, may nagawa ba akong mali? Ang pangalawa naman, magalang din. Nagpapakita rin ng interes. Pero pagkatapos nilang mag-usap, bumabalik siya sa trabaho, sa pamilya, sa mga pangarap niya. Hindi siya nawawala, pero hindi rin siya nakadikit. Pagkaraan ng ilang buwan, alam mo kung sino ang mas hinanap ng babae. Hindi iyong laging nandyan, kundi iyong taong may sariling direksyon. Bakit? Kasi ang confidence ay hindi ipinipilit, nararamdaman iyon. At ang confidence ay hindi galing sa gwapo, maganda o mayaman. Galing iyon sa taong alam ang halaga niya kahit wala pang nagbibigay ng validation. Kapag lagi mong hinihintay na siya ang magpaparamdam ng worth mo, mahihirapan ka. Kasi bawat scene, bawat late reply, bawat pagbabago ng mood niya, maaapektuhan ka rin. Pero kapag alam mong mahalaga ka kahit wala siyang message ngayon, nagiging kalmado ka. At alam mo kung ano ang kakaiba sa taong kalmado. Nakakainganyo silang makilala. Hindi sila nakakapagod kausap. Hindi sila nagbibigay ng pressure. Hindi sila mukhang desperado. Isa pa sa mga bagay na talagang nakakapagpalapit sa tao ay ang pagiging masaya sa sarili mong buhay.
Napansin mo ba, may mga taong hindi naman artista, hindi sobrang yaman, pero ang daming humahanga sa kanila. Bakit? Kasi kapag kasama mo sila, magaan ang pakiramdam. Hindi nila ipinipilit ang sarili nila. Hindi sila laging naghahanap ng atensyon. Masaya silang kasama dahil buo na sila kahit walang ibang tao. At iyon ang klase ng energy na bihirang matagpuan ngayon. Sa panahon kasi ng social media, parang lahat gustong mapansin. Lahat gustong may mag-react. Lahat gustong may mag-confirm na sapat sila. Pero ang taong tunay na kaakit-akit, hindi nagmamakaawa para mapansin. Tahimik lang siyang nag-i-improve. Tahimik lang siyang nagiging mas mabuting bersyon ng sarili niya. Kapag nakita iyon ng ibang tao, kusa silang nagiging curious. Anong meron sa taong ito? At doon nagsisimulang mabuo ang attraction. Hindi sa kakahabol, hindi sa kakapilit, kundi sa tahimik na kumpiyansa na nagsasabing, masaya ako sa buhay ko. Kung sasabay ka, mas mabuti. Pero kung hindi, magpapatuloy pa rin ako. Napakalakas ng mensaheng iyon. Dahil ipinapakita nitong ang pagmamahal ay hindi pangangailangan para mabuhay. Isa lamang itong magandang bonus sa isang buhay na buo na. At kapag ganyan ang pananaw mo, mapapansin mong unti-unting nagbabago rin ang pakikitungo ng ibang tao sa'yo. Mas nirerespeto ka. Mas gusto ka nilang makilala. At higit sa lahat, hindi mo na kailangang pilitin ang isang koneksyong ayaw namang mabuo. Dahil ang tamang tao, hindi mo kailangang habulin habang nawawala na ang sarili mo. May isa pang bagay na bihirang pag-usapan, pero napakalaki ng epekto kapag gusto mong mapalapit ang isang tao sa iyo. At ito ay ang kakayahang huwag laging maging available sa bawat segundo ng buhay niya. Hindi ito tungkol sa pagpapahirap o paglalaro ng isip. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap na busy kahit nakahiga ka lang sa kama. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang pagkakaroon ng sariling oras, sariling priorities, at sariling mundo. Kasi isipin mo ito, kung bawat chat niya ay sinasagot mo sa loob ng 5 segundo, bawat aya niya ay o agad ang sagot mo, at bawat plano mo ay kaya mong kansilahin para lang sa kanya. Ano ang ipinapakita mo? Nahanda mong isang tabi ang sarili mo anumang oras. Sa umpisa, baka matuwa siya. Pero habang tumatagal, nagiging normal na iyon. At ang mga bagay na palaging nandyan, madalas hindi na napapansin. Parang electric fan sa bahay. Kapag umaandar ito, halos hindi mo na pinapansin. Pero kapag bigla itong tumigil sa sobrang init ng panahon, saka mo lang mararamdaman kung gaano pala ito kahalaga. Ganon din minsan ang tao. Kapag lagi kang present, nawawala ang pagkakataon para mamiss ka. At hindi mo naman pwedeng mamiss ang isang taong hindi naman nawawala kahit sandali. Hindi ibig sabihin na bigla kang mawawala ng ilang linggo para lang mapansin. Hindi iyon maturity. Mas madalas, laro lang iyon ng emosyon. Ang ibig sabihin lang ay huwag mong gawing sentro ng buong schedule mo ang isang tao. Kapag may trabaho ka, tutukan mo ang trabaho. Kapag kasama mo ang pamilya mo, ibigay mo ang buong oras mo sa kanila. Kapag may hobby ka, enjoyin mo iyon nang hindi mo iniisip kada 5 minuto kung nag-online na ba siya. Alam mo kung bakit? Kasi ang taong may sariling direksyon ay hindi madaling mawalan ng peace of mind. At ang peace of mind ay isa sa pinaka-attractive na katangian ng isang tao. May kilala akong lalaki na halos buong araw nakatutok sa cellphone. Kapag nakita niyang online ang babaeng gusto niya, kinakabahan agad siya. Bakit hindi pa siya nagre-reply? Makalipas ang 10 minuto, magme-message ulit. Busy ka ba? Pagkatapos ng ilang minuto, okay ka lang? Hanggang sa umabot sa punto na siya na mismo ang gumagawa ng problemang wala naman talaga. Samantalang may isa naman akong kakilala. Kapag nag-message siya at walang reply, ibinabalik lang niya ang atensyon sa ginagawa niya. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil alam niyang may buhay din ang ibang tao. Hindi lahat ng delay ay rejection. Hindi lahat ng katahimikan ay pagkawala ng interes. At dahil hindi siya nagpapanik, mas natural ang usapan nila kapag nagkakausap na ulit. Napansin mo ba? Kapag relaxed ang isang tao, mas gusto mo siyang kausap. Pero kapag ramdam mong bawat kilos mo ay binabantayan, parang nakakapagod. Doon pumapasok ang isa pang mahalagang prinsipyo. Huwag mong gawing responsibilidad ng ibang tao ang kaligayahan mo. Napakabigat niyan. Kapag sinabi mong, kapag hindi niya ako mahal, hindi na ako magiging masaya, para mo na ring inilagay ang remote control ng buhay mo sa kamay ng ibang tao. Siya na ang may kontrol kung nangingiti ka o iiyak. Siya na ang may kontrol kung magiging maganda ang araw mo o hindi. At ang totoo, walang healthy na relasyon ang nagsisimula sa ganoong klase ng pag-iisip. Ang magandang relasyon ay binubuo ng 2 taong masaya na sa sarili nila. Hindi 2 taong naghahanap ng sasalo sa kakulangan nila.
May isang matandang mag-asawa na minsang tinanong kung ano ang sikreto ng mahigit 30 taon nilang pagsasama. Ang sagot ng lalaki ay simple lang. Hindi ko hinanap ang asawa ko para kumpletuhin ako. Hinanap ko siya para samahan akong ibahagi ang buhay na binubuo ko. Napakagandang linya, hindi ba? Samahan. Hindi kaligtasan. Hindi obligasyon. Hindi rescue mission. Kapag ganyan ang pananaw mo sa pag-ibig, mas nagiging magaan ang relasyon. Wala kang kailangang pilitin. Wala kang kailangang patunayan araw-araw. Hindi mo kailangang magmakaawa para manatili ang isang tao. Dahil ang taong gustong manatili, mananatili. At ang ayaw, kahit anong gawin mo, makakahanap pa rin ng dahilan para umalis. Isa pa sa madalas nakakalimutan ng maraming tao ay ang kapangyarihan ng katahimikan. Hindi lahat ng sitwasyon kailangang may paliwanag. Hindi lahat ng scene ay kailangang sundan ng 5 tanong. Hindi lahat ng pagbabago ng mood ay kailangan mong habulin. Minsan, ang pinakamalakas na mensahe ay wala kang sinasabi. Hindi dahil nagtatampo ka, kundi dahil nire-respeto mo ang espasyo ng bawat isa. Kapag gusto niyang magkwento, makikinig ka. Kapag busy siya, hahayaan mo muna. Kapag kailangan ka niya, nandyan ka. Pero hindi ka magiging anino na nakasunod sa bawat hakbang niya. Alam mo kung bakit mahalaga iyon? Kasi ang respeto ay mas matibay na pundasyon kaysa excitement. Ang excitement nawawala. Ang kilig humuhupa. Pero ang respeto kapag nabuo tumatagal. At ang taong marunong rumispeto sa sarili niyang oras, emosyon at hangganan ay kadalasang siya ring taong nirerespeto ng iba. Kaya sa susunod na maramdaman mong gusto mo na namang habulin ang taong gusto mo, huminto ka muna kahit sandali. Tanungin mo ang sarili mo. Ginagawa ko ba ito dahil gusto kong ipakita ang pagmamahal ko? O ginagawa ko ito dahil natatakot akong mawala siya? Magkaiba ang dalawang iyon. Kapag pagmamahal ang dahilan, kalmado ka. Kapag takot ang dahilan, nagiging padalos-dalos ka. At ang mga desisyong galing sa takot, madalas sila rin ang sumisira sa pagkakataong sana ay maganda ang kahihinatnan. Kaya sa halip na maghabol, piliin mong maging tao na may katahimikan sa isip, may direksyon sa buhay, at may sapat na respeto sa sarili para malaman na hindi kailangang ipilit ang koneksyong hindi pa handang lumalim. Dahil ang tunay na atraksyon ay hindi nabubuo sa kakulitan o kakapilit. Nabubuo ito kapag nararamdaman ng isang tao na ang taong nasa harap niya ay may buong pagkatao, may sariling halaga, at may pagmamahal sa sarili na hindi basta-basta natitinag. May isa pang katotohanan na mahirap tanggapin. Pero kapag naunawaan mo ito, mas magiging payapa ang paraan mo ng pagmamahal. Hindi lahat ng taong gusto mo ay nakatakdang maging para sa'yo. Masakit pakinggan pero totoo. At alam mo kung ano ang maganda rito? Kapag tinanggap mo ang katotohanang iyon, doon ka nagsisimulang maging mas malaya. Kasi kapag ang isip mo ay nakatutok lang sa isang tao, para kang kabayong may takip ang mata. Hindi mo na nakikita ang iba pang oportunidad, ang iba pang tao, at higit sa lahat, hindi mo na nakikita ang sarili mong halaga. May mga pagkakataon sa buhay na ang pinakamagandang desisyon ay hindi ang mas lumapit, kundi ang huminto sa pagpipilit. Isipin mo ang isang paru-paro. Habang mas hinahabol mo ito, mas mabilis itong lumilipad palayo. Pero kapag tahimik kang naupo sa isang hardin, minsan ito pa mismo ang kusang dumadapo sa balikat mo. Hindi dahil hinabol mo, kundi dahil payapa ang paligid mo. Ganon din ang attraction. Hindi ito laging bunga ng matinding effort. Mas madalas, bunga ito ng pagiging komportable ng isang tao kapag kasama ka. At paano magiging komportable ang isang tao kung bawat usapan ninyo ay puno ng pressure? Bakit hindi ka nag-chat? May iba ka na ba? Mahal mo ba ako? Kailan mo ba ako sasagutin? Kung isipin mo nakakapagod yon. Hindi dahil masama kang tao, kundi dahil parang bawat pag-uusap ay may kasamang exam. Samantalang ang taong marunong maghintay ng hindi nagrereklamo, marunong ngumiti kahit hindi lahat ng gusto niya ay nangyayari, at marunong tumanggap ng hindi niya kontrolado, kakaiba ang dating. May katahimikan. May maturity. At ang maturity ay napaka-attractive. Hindi ito maingay. Hindi ito palabiro lang. Hindi ito puro sweet words. Makikita ito sa paraan ng paghawak mo sa emosyon mo. Kapag hindi ka agad nagagalit, kapag hindi ka agad nagsiselos, kapag hindi ka agad gumagawa ng kwento sa isip mo, kapag marunong kang magtiwala hanggat walang dahilan para magduda. May isang lalaki na matagal nang nanliligaw sa isang babae. Halos 1 taon na. Isang araw sinabi ng babae, "Hindi pa ako handang pumasok sa relasyon." Maraming lalaki ang baka sumagot ng, "May iba ka bang gusto?" O kaya naman, "Ano bang kulang sa akin?" Pero iba ang naging sagot niya. Ngumiti lang siya at sinabi, "Salamat sa pagiging honest. Irespeto ko ang desisyon mo.
Kung darating ang panahon na pareho na tayong handa, masaya akong makilala ka pa. Pero habang wala pa iyon, itutuloy ko rin ang buhay ko. Simple. Walang drama. Walang guilt trip. Walang habol. Makalipas ang ilang buwan, sino ang muling hinanap ng babae? Siya rin. At kahit hindi man sila nagkatuluyan, panalo pa rin siya. Bakit? Kasi hindi niya nawala ang dignidad niya. Hindi niya isinuko ang self-respect niya. Hindi niya ginawang sentro ng buhay niya ang pagtanggap ng isang tao. Iyon ang tunay na confidence. Hindi iyong malakas ang boses. Hindi iyong maraming followers. Hindi iyong mamahaling damit ang suot. Ang tunay na confidence ay ang kakayahang sabihin sa sarili mo, masakit man, pero magiging okay rin ako. Napakalaking lakas noon. Dahil ang taong hindi takot maiwan ay hindi rin madaling manipulahin. At ang taong hindi madaling manipulahin ay mas nagiging totoo sa lahat ng relasyon niya. Kaya habang pinapaunlad mo ang sarili mo, huwag mong kalimutang alagaan ang puso mo. Magbasa ka. Mag-aral ka ng bagong kakayahan. Alagaan mo ang kalusugan mo. Makipagkwentuhan ka sa pamilya mo. Lumabas kasama ang mga kaibigan mo. Mag-ipon ka. Hindi mo na mapapansing, hindi ka na pala naghahabol. Dahil abala ka ng bumuo ng buhay na gusto mong ipamuhay. At kapag dumating ang tamang tao, hindi ka niya makikilala bilang isang taong naghahanap ng magliligtas sa kanya. Kung may isang bagay kang dapat tandaan pagkatapos ng video na ito, sana ito iyon. Hindi mo kailangang habulin ang pagmamahal. Mas kailangan mong maging taong karapat-dapat sa pagmamahal. Kapag inuna mo ang respeto sa sarili, ang pag-unlad, ang katahimikan ng isip, at ang pagiging totoo sa sarili mo, kusang magbabago ang paraan ng pakikitungo ng mga tao sa iyo. At kung sakaling may isang taong piliing hindi ka mahalin, huwag mong isipin na kulang ka. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nangangailangan na mawala ang pagkatao mo. Kung may natutunan ka sa video na ito, ibahagi mo naman sa comment section ang opinyon mo. Gusto kong malaman kung alin sa mga pinag-usapan natin ang pinakatumatak sa iyo o kung mayroon kang sariling karanasan na maaaring magsilbing inspirasyon sa ibang nanonood. Kung nagustuhan mo ang video, huwag mong kalimutang i-like at i-share ito sa mga taong sa tingin mo ay kailangan ding marinig ang mensaheng ito. At kung gusto mo pa ng mas marami pang kwentuhan tungkol sa pag-ibig, self-worth, stoicism, at kung paano magkaroon ng mas matatag at mas payapang buhay, siguraduhin mong nakasubscribe ka sa channel at pindutin ang notification bell para hindi mo mamiss ang mga susunod nating videos. Laging tandaan, ang taong tunay na karapat-dapat sa puso mo ay hindi hihilinging kalimutan mo ang sarili mo para lang mahalin ka. Kaya piliin mong lumago, piliin mong igalang ang sarili mo at piliin mong magmahal nang hindi nawawala ang iyong dignidad. Kapag ginawa mo iyon, hindi lang mas lalaki ang tsansa mong makatagpo ng tamang tao. Magiging mas masaya at mas payapa ka rin kahit anuman ang maging resulta. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ingatan mo ang puso mo, alagaan mo ang sarili mo, at tandaan, ang pinakamagandang pagmamahal ay nagsisimula sa taong nakikita mo sa salamin araw-araw.